Ikaw ba ay may pinagkakaabalahan ngayon? Kamusta naman ang heart mo today? Makinig ang may pandinig. Hello everyone! This is Melanie and welcome to Gospel Sarang Channel. Hi guys! So ngayon nandito na tayo sa day 2. Kung natatandaan nyo last time, nasa 2 Timothy 1 tayo. Kaya today is magpaproceed na tayo sa 2 Timothy 2. Hanggang 1 to 13 verse lang tayo. Actually, mahaba to, but I need to cut it kasi dun pa lang sa first 13 verse, may makita na tayo, may ini-speak na agad si God sa atin. Ang isang kawal ay hindi nagiging abala sa mga bagay na walang kaugnayan sa pagiging kawal. Sa halip, sinisikap niyang mabigyan ng kasiyahan ang kanyang pinuno. Sino nga ba yung kawal na tinutukoy dito? Sino ba yung pinuno? Tayo, yung mga anak ng Diyos, tayo yung mga kawal na tinatawag, servant of God. And also yung pinuno, which is si God or yung master natin. Kailangan nating sikapin na pasayahin yung pinuno natin. Pero ang tanong, paano nga ba natin ito magagawa? So, unang-una, ano ba yung nakaka-please kay God? Ito yung pag-share natin ng gospel. So, one thing na nakapagpasaya kay Lord is yung pagiging saksi natin. Mga narinig mo sa akin sa harap ng maraming saksi ay ipagkatiwala mo rin sa mga taong may katapatan at may kakayahang magturo naman sa iba. So, dito natin mahanap yung una. Sa second verse, ang tinutukoy dito is yung pag-share naman natin ng gospel. Sa mga following verses, yung number 3, so, ito yung nakaka-please kay God. Makibahagi ka sa hirap tulad ng isang mabuting kawal ni Kristo Jesus. Kapag may masaya tayo, syempre we praise God, we are thankful. Pero minsan pag malungkot, parang nawawala na yung faith or nawawala na yung tiwala natin sa makapangyarihang Diyos. So, whether you feel sad, mad, happy, kailangan makibahagi ka sa hirap through thick and thin. So, ganun naman ang love, di ba, sa isang relationship. So, ganun din kay God. This video, I am highly encouraging you na this time to evaluate ourselves. Saan ba tayo mas nag-i-spend ng time, effort, ng energy? What consumes our mind controls our life. Kung ano rin nakikita mo, yun din yung magagawa mo. Sabi nga nila, you are what you eat. Puro kung ano nakikita natin, papagaya tayo, madali tayong maapektuhan. Madali tayo ma-influence. Or pagkakagising pa lang natin, kailangan i-feel na natin yung mind natin ng thoughts ng goodness, God's word. Parang pansin nyo ba, pag yung morning is nagsimula lang para mainit yung ulo mo, sunod-sunod na yan hanggang matapos yung araw. It's your time to at least this new year, tanggalin natin yung katamaran. Nasa 7 deadly sins yan. Diba? Sloth and laziness. If God is telling you to do something, if He is pushing you to something, you need to do it, of course. If there's something nga daw na force na nagpapatigil sa'yo, isang bagay ay dapat mong gawin na tama naman. It is the other force, evil forces or yung sa enemy forces. Kaya ngayon pa lang kailangan natin maging masikap, maging mabuting kawal ni Kristo Jesus. Huwag nating ikahiya. Maging tapat tayo na anak tayo ng Diyos. Kung tayo man ay hindi tapat, siya'y nananatiling tapat pa rin, sapagkat hindi niya maaring itakwil ang kanyang sarili. Huwag natin ikakahiya na anak tayo ng Diyos. Huwag kang mahiya na mag-pray bago kumain. Huwag kang mahiya na sabihin na Kristiyano ako. Huwag kang mahihiya. Andiyan na si God. Papayag ka ba na ikakaya niya sasabihin, hindi ko anak yan? Siyempre, hindi naman natin gusto marinig yan. Kaya ngayon pa lang, habang nabubuhay tayo, kailangan ipakita natin, mag-flow sa atin na we are God's child. We are servant of God and not a puppet of this worldliness or not puppet of Satan. Ayun, sana marami kang natutunan today. Thank you guys for watching. Subscribe. God bless.